Nagbabala ang pag-asa na baka saturated na ang kabundukan at kalupaan sa Northern Luzon. Epekto ito ng sunod-sunod na bagyong Christine, Leon, Marcy at Nika na susundan pa ng bagyong Ophel. Ayon sa pag-asa, malaki ang tsansa na magkaroon ng flash floods at landslides, partikular sa Northern at Central Luzon. Kahit kasi mahina lang ang mga pagulan sa nakalipas na bagyo, na concentrate na umano ang tubig sa lupa at maaaring mapuruhan sa pagtama ng bagyong Ophel. Nakita natin kanina na nagdulot ng significant amount of rains itong si Nika sa Northern Luzon area. At within this week also, inaasahan natin na posibleng mag-landfall din sa Northern Central Luzon area or baybayin yung karagatan na napakalapit dito sa nabanggit nating rehiyon. No? So sa mga kababayan natin sa Northern Luzon, gaya nga na sinabi natin kanina, kung nag-uulan na during the last few days ay medyo saturated na yung mga kalupaan, mas malaki ang tsansa na magkaroon tayo ng mga flash flood and landslide sa mga darating na araw. Samantala, hindi pa pinababalik sa kanilang mga tahanan ng Office of Civil Defense sa Region 2 ang mga residenteng nagsilikas malapit sa Cagayan River. Ito'y kahit pa bumuti ng panahon doon matapos manalas ang bagyong Leon, Marcy at Nika. Ayon sa OCD, hindi na baling matagal sa mga evacuation centers dahil hindi paligtas na bumalik malapit sa Cagayan River dahil sa paparating pang mga bagyo. Base sa tala ng OCD Region 2, umabot sa 6,070 families o katumbas ng halos 20,000 individuals ang naapektuhan ng nagdaang bagyo sa naturang rehiyon. In the heart of changing lives, ito si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, the Music News Authority.